Ayon sa mga Duterte supporters, isang tabi muna ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte at pagtuunan muna ang krisis. Kung logic po na yan ang gagamitin po natin sa araw po na ito, March 28, 2026, magandang araw po sa inyong lahat. Panahon po ng krisis din, hindi lamang po sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, dapat po ang pagtuunan po ng pansin ng mga Duterte supporter, hindi po itong kaarawan ni Rodrigo Duterte, kaya hindi po dapat binabati sa kaarawan niya itong si Rodrigo Duterte sa araw na ito. Bagkus, ang pagtuunan ng pansin ng mga Duterte supporter ay ang krisis. Nagbibiro lang ako mga tol kasi ganun po yung logic nila eh. Pero alam po ninyo, maligayang kaarawan po sa inyo, Rodrigo Duterte. Sana bigyan pa po kayo ng mas marami pang panahon sa Dahig, Netherlands. At sa oras po na ito mga tol, ang re-reactionan po natin ang interview dito po kay dating Senador Antonio Trillanes ni Mr. Hison. At napakaganda po ng interview na ito sapagkat marami pong mga natalakay na issue. Nandiyan po ang flood control, nandiyan po ang impeachment laban kay Sara Duterte, ang previous administration kung saan sinabi nito pong si dating Senador Trillanes na bumagsak, nag-collapse ang democratic institutions sa panahon po ni Rodrigo Duterte at marami pang iba. Isa-isahin po natin ang mga issue na yan na reaksyonan sa pamamagitan po ng interview po sa kanya dito ni Mr. Hison sa Beyond the Exchange. Pasensya na kayo at Inglesero kasi itong si Mr. Hison. Kaya most of the time, English din ang mapapakinggan po natin, partikular dito po kay Senador Antonio Trillanes. Hello everyone, I'm Rico Hizon. This man built his career in public service by standing up for what he believes is right, even if it means earning the anger of the powerful. Today on Beyond the Exchange, relentless and uncompromising former Senator Antonio Trillanes IV. Senator, thank you so much for joining us. Let's start off with the flood control corruption scandal. Yes. Why are we not seeing flood control projects anomalies? Marami po sa atin ang nagtataka talaga sa mga nakalipas na panahon. More than 13,000 flood control projects sa ilalim ng Duterte administration at sa isang zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos prior to the zona noong 2025. Or I should say 2024 yung kanyang naging zona, ay sinabi po ng ating Pangulo na mahigit sa 5,000 flood control projects na noong 2024 ang nagagawa. Pero mismo ang ating Pangulo nadidismaya sapagkat nakita niya mismo na wala po yatang epekto itong mga flood control projects po na ito. Kaya sa kanyang pagkakadismaya, ito po ay kanyang dinala na sa kanyang zona noong July 28, 2025, kung saan sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nakilala na pananalita niya sa kanyang termino, mahiya naman kayo. At ito po ay tumutukoy sa mga tinawag niya kinalaunan na mga balasubas sa ating gobyerno. Ang partikular na issue ay ang flood control project anomalies. Dahil dito, nag-atas ang ating Pangulo na bumuo ng kinilala po nating Independent Commission for Infrastructures at along the way, marami po ang nasampahan po ng kaso nga lang, nag-fail. I'm sorry to say this is fact naman at ayoko naman pong lokohin ang aking sarili. Nag-fail po ang ating gobyerno sa pangako po nito na by December 15 or before Christmas, makukulong na ang maraming mga big fish. Hindi po yan nangyari pero it is understandable considering na maaaring nadala lamang din ng mga reports na ibinibigay sa ang ating Pangulo sa kanya at alam din naman natin na hindi po abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung titingnan po natin ang legal na perspektibo ng mga bagay-bagay sa usapin po ng flood control project anomalies, it is very impossible na magkaroon po talaga ng pagkakakulong sa Disyembre pa lamang. Dahil ang mga involved po dito, sabi nga nila malalaking isda at they will all use
their resources para po protektahan ang kanilang karapatan at ito po ay talagang magtatagal. No other than former Senator Trillanes recognized that situation dito po sa interview po na ito. Pakinggan po natin ang sagot niya sa katanungan po na yan ni Mr. Hizon. More people behind bars when the president promised that we will be seeing incumbents and more corrupt officials before Christmas in jail. I agree with your sentiment, Rico. I think right now the ball is on the court of the ombudsman. But people should understand that there is a process. Having experienced so many cases in my lifetime, hindi yan one click lang na sige, ipasok natin sa kulungan lahat. So everybody is presumed to be innocent to begin with, and all of these people would have lawyers, and they will exhaust all the legal remedies to favor their clients, di ba? So may counter affidavit yan, may mga reply, rejoinder, ang haba niyan. So kaya lang, I think napaaga lang masyado yung kanilang pangako na matapos ito before Christmas. But nung sinabi nga nila yan, I doubted that kasi nga mahaba ang proseso natin dito. Yan, narinig po natin at yan po ay 100% para sa aking opinion tama ang observation ni Trillanes. Pero ang maganda lamang dito mga tol, kung comparison ang pag-uusapan kasi marami pong pumupuna ang mga Duterte supporter, pinalalabas nila na wala daw pong aksyon, tinutulugan ang flood control project anomalies at yung mga dilaw at kakamping, may mga nag-i-issue po sa kanila na mabagal ang paggalaw. Pero comparatively speaking mga tol, mabilis pa rin po sa kasalukuyan ang nangyayari. If you go back sa mga naging korupsyon or skandal sa nakalipas po na panahon, partikular yung kay Napoles scam, ay noong 2013 po ito pumutok kung hindi ako nagkakamali sa petsa. Ngunit lumipas po ang isang taon bago po ang mga personalidad, almost a year, bago po ang mga personalidad na sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at ang namayapang si Juan Ponce Enrile ay nalabasan po ng warrant of arrest at nagresulta sa kanilang pagkakakulong. 'Di ba? It took 11 months or more than 12 months. Ang nangyari kasi dito kay Juan Ponce Enrile, mahigit 12 buwan kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. Pero pwede niyo akong i-correct, but I am pretty sure na tama po itong naaalala ko na umabot po ng 11 to 12 months bago po finally nakulong yung mga big fish na yon. At ang masakit, sila po ay napawalang sala din kinalaunan. No? At ayaw na po nating maulit yon. I hope dito sa mga kinasinampahan po ng kaso ng kasalukuyang gobyerno at sasampahan pa ng kaso. Bakit ko sinasabing mas mabilis? Kasi as early as December and January, may mga nakulong na po dito. In fact, ito pong si former Senator Bong Revilla ay nakakulong na po as early as January. Sumuko po siya. No? Or December, sumuko na po kagad siya sa CIDG at nagpasakop na po sa jurisdiction po ng korte. Kaya somehow, meron din naman pong natupad doon po sa ipinangako ng ating Pangulo na before Christmas or by December may mga makukulong. But syempre, ang hinahanap kasi ng tao is yung talagang mga aktibo, lalong-lalo na mga politiko sa kasalukuyan katulad ni na Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, at Senador Chis Escudero, and even yung mga kritiko ni Congressman Martin Romualdez, hinahanapan po ng pananagutan si Congressman Martin Romualdez, including itong mga Duterte supporter, dinadamay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dapat tandaan po natin na lahat dapat ay dumaan sa due process at evidence-based. Evidence-based, hindi pa pwedeng basta ka na lamang magsasalita at pag nagsalita ka, paniwalaan ka na kagad, magre-resulta na kagad ito sa pagkakakulong. Katulad po nung nadinig natin kay dating Senador Antonio Trillanes, they will exhaust all the legal resources that they have
para lamang po protektahan ang kanilang karapatan at ito po yung nagdudulot ng katagalan dito po sa mga prosesong ating pong inaantabayanan. In fact, kung susuriin po natin, napakabilis nung pagkakalabas ng warrant of arrest dito po kay Senator Bong Revilla. At ang worry ko dyan mga tol, baka magkaroon ng teknikalidad dyan, kinalaunan, magkaroon ng desisyon ng korte na nalabag, na violate ang due process dito kay Bong Revilla. Kasi kung i-compare po natin sa ibang mga inaakusahan, almost the same lang din naman yung mga testigo. Bakit ang bilis-bilis? Hindi ko kinakampihan si Bong Revilla rito, pero comparatively speaking, bakit ang bilis kay Bong Revilla? Pero pagdating kay Joel Villanueva, ngayon nasa level pa rin ng Office of the Ombudsman. Though ang sinasabi po ngayon ng Office of the Ombudsman, ito pong si Ombudsman Boyong Remulla, na iinit ang panahon po natin ngayong tag-araw sapagkat marami daw po talagang masasampahan po ng kaso ang Ombudsman kaugnay po nito pong mga flood control project anomalies. And sana mangyari nga po talaga yan. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. Senator, you have your ears on the ground. Yeah. You have a lot of contacts in various sectors. What have you been hearing? How soon could we even see incumbents behind bars? Well, I believe na-address ko na yung concern mo, Tol Rogelio Ilagan, na sabi na natin yung ating damdamin o opinion tungkol diyan kay Bong Revilla. At uulitin ko lamang, nagtataka din ako bakit naging mabilis ang proseso laban kay Bong Revilla samantala halos iisang sitwasyon ang kanilang kinasasadlakan ni Joel Villanueva. Parehas pa po yun sa Bulacan nangyari, di ba? Anyway, yan po ay aantabayanan natin. I am just hoping na hindi po yan madaan sa teknikalidad kinalaunan kasi yun yung iniiwasan natin dito eh. Kung yung kina Enrile, kay Jinggoy at kay Revilla din na akwit sila kinalaunan, tumagal pa ng 1 taon yung pagsasampas sa kanila. Baka pagka mas mabilis ang proseso, mabawaliwala din. Doon na tayo sa mas matagal, basta ang kinahuli o ang konklusyon ay talagang pagkakakulong nito pong mga tinatawag po ng ating Pangulo na balasubas po sa ating bayan. the latest is the one of Senator Joel Villanueva na ni-report na after the fact-finding phase from the DOJ na transfer na sa Ombudsman. So the Ombudsman will just have to review yung pinasa sa kanila ng DOJ, then isasampa na yan sa Sandigan Bayan. So we're talking about a few weeks maybe. But it will come. It will come. Mas maganda na rin yung very deliberate yung galaw ng Ombudsman to make sure na Yan. hindi naman ito mapapawalang sala in the end. Yan yung pinupunto natin. Di bali ng medyo tumagal basta may kasiguruhan. Aanhin mo yung publicity, di ba? Oy, ang galing-galing ng gobyernong ito, nakapagpakulong ka agad. Tapos kinalaunan, mapapawalang sala. Di sablay. At yan din naman ang punto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat kapag ka nakasuhan, meron pong certainty ng conviction. Haphazard yung preparation ng cases. What about Zaldico? When Yeah. will he return to the Philippines Eto, and face the music and face justice? Well, if you'd be Saldico, would you be excited to go back to the Philippines? Because non-bailable yung cases niya. So remember, if he is apprehended, for example, because right now he's a fugitive. singit lang tayo, no? Hindi na talaga babalik itong si Saldico. Kaya ang burden ngayon para po madala siya sa jurisdiksyon ng korte ay nasa ating gobyerno. And valid po yung mga kritisismo sa ating gobyerno ngayon na bakit parang walang development sa pag-aresto dito po kay Saldico. Puro press conference ang naririnig po natin. At madalas na nagpapapress con dyan, ito pong si Secretary John Vic Remulla. Pero mas hangad po natin yung nakikita po na ginagawa, no? Bakit hanggang ngayon si Saldico, even iba pang mga pugante na sina Harry Roque, ito pong si Gerald Bantag, at si Colonel Leonardo, marami pa.
Bakit hanggang ngayon hindi pa rin po sila nahuhuli? Kaya ako umaasa ako ngayon under the new leadership of the National Bureau of Investigation dito po kay Attorney Melvin Matibag, magagawan po ng paraan ito pong pagkakaaresto dito kay Saldico. Kasi sinasabi lagi, alam na kung saan ang location niya, bakit hindi magawa ng paraan? At ito pong si Harry Roque, hindi ba pwedeng magkaroon man lamang tayo ng mga diplomatic discussion sa bansa kung nasaan itong si Harry Roque? Ang nangyayari kasi, lantaran na bumabati ko sa gobyerno itong si Harry Roque, lantaran kung nasaan siya, pero parang taling-tali ang kamay ng ating gobyerno at hindi sila mahuli. Buti pa nga itong si Saldico nagtatago Si Harry Roque hindi po ito nagtatago. 'Di ba? Ang laking sampal po inon sa hustisya dito po sa ating bansa, considering na ito pong mga tao na ito, specifically itong si Harry Roque, ay meron pong existing warrant of arrest for qualified human trafficking. And lately, siya po ay sinampahan din po ng kasong land grabbing ng National Bureau of Investigations. Pero mas mabigat po ang kasong qualified human trafficking. Land grabbing is a bailable offense. In fact, ang pinakamagandang halimbawa na nakaranas po niya, no other than si Apollo Kibuloy. If you still remember, sinampahan ng land grabbing or paglabag sa isang Republic Act itong si Apollo Kibuloy. Anong nangyari? Tinulugan ng Duterte administration and eventually na-acquit pa siya. No, may kaso, naka-bail lamang kung ano-anong mga legal na remedyo para lamang hindi makulong. Ito pong si Apollo Kibuloy. Pero ito pong kinakaharap ni Harry Roque na land grabbing at saka qualified human trafficking, mas mag-focus po tayo doon sa qualified human trafficking dahil yun po talaga ang magkukulong dito po kay Harry Roque. Pero hindi rin naman natin pwedeng isantabi yung mga aggrieved victim kasi sila po yung ninakawan o inagawan ng lupa. Kaya sa parte na yon, suportahan pa rin natin sila sa paghahanap ng katarungan sa ginawa di umano na land grabbing nitong si Harry Roque. Pero mas mag-focus tayo sa paghahanap kay Harry Roque using the crime allegedly committed niya at ng kanyang mga cohorts for qualified human trafficking. Dahil yun po talaga ang magkukulong kay Harry Roque at wala po iyong piyansa. Okay? Ngayon, pakinggan po natin patuloy ang sentimiento dito nitong si Trillanes tungkol po kay Saldico. Fugitive, and there is an Interpol warrant for his arrest also. So, in the event that he would be arrested, hindi na makakalabas yan. At until the political leadership would favor him. So, at this point in time, I think the more prudent course of action for him, if I were him, is to keep his head down. And of course, you add to that equation the 18 ex-Marines Ito naman. who some senators want them to... Ito naman yung 18 ex-Marines. Ano? Ang problema kasi dito sa 18 ex-Marines, yung kanilang improbable at impossible statement. No? Or siguro accurately sabihin natin na half truth, half lies. Bakit po natin sinasabi yan? Hindi naman natin dinidenay na sila yung nagtrabaho bilang security kay Saldico. Pero napaka-imposible naman ng ilang kanilang mga alegasyon katulad po ng pagdadala ng pera, maleta kay Congresswoman Leila de Lima na sinasabi nilang dinadalhan nila ng maleta considering na si de Lima during the time na kanila pong binabanggit ay nakakulong pa at hindi pa po kongresista. Siya po ay naging kongresista ngayon lamang pong June 30 in the afternoon 2025 matapos manalo noong nakaraang halalan for manalo, nakakuha ng boto yung kanilang party list na mamamayang liberal at dahil nga po siya ang unang nominee nito, siya po yung naging representative ng nabanggit po na party list. At alam niyo kung susuriin po natin ito pong mga sinasabi pa ng 18 ex-Marines po na ito, higit sa lahat yung kanilang akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, napaka-imposible, no? Sasabihan nila na nagdadala po sila ng male-maletang pera sa ating Pangulo o kung
kung saan mang lugar sa bahay po nito. Pero wala po silang maipakitang mga ebidensya maliban po sa kanilang mga ikiniklaim. At kung bibilangin po natin at susuriin natin, meron po talagang physical at logistical improbability or impossibility sa kanilang mga sinasabi. Ang isa po sa mga sumuri diyan ay ito pong si Senator Ping Lacson na sinasabi niya it will take them almost 5 years para lamang po matapos yung mga deliveries na yan at pagbibilang. Tapos ang kanilang timeline lamang ay mula 2022 hanggang 2025. And worse, mismong Office of the Ombudsman, si Ombudsman Boyeng Remulla ang nagsabi na yung isa sa mga o ilan sa mga photograph attached doon po sa kanilang affidavit ay nangyari sa panahon po ng speakership nito pong si Lord Alan Velasco during Duterte time. Ang kanilang claim ay Marcos time lamang pero yung ebidensya na naka-attach ay sa Duterte time. 'Di ba? Sabi nga po ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang hindi makatotohanan sa isa ay maaaring hindi na makatotohanan sa lahat. Kaya parang ang hirap-hirap po talagang paniwalaan. At dito po, sa interview na ito kay Trillanes, ang pinupunto dito nung nagtatanong ay yung kanilang sinasabing nagbigay daw po ng 2 milyong dolyar kay Trillanes. At ginasta daw po ito para po sa mga prosecutor. Pinalalabas nila na kinokorrupt ni Trillanes ang mga prosecutor ng ICC, which is napaka illogical kung korupsyon ang pag-uusapan. Dahil sa tingin nyo ba mga tol, kung sa halagang 2 milyong dolyar lamang ang katapat nito pong mga prosecutor, hindi kaya yang gawin ng pamilya Duterte? Kukurapin ng pamilya Duterte, sigurado, dahil sila ay nagbabayad ng mahigit sa 100 milyong kada buwan sa legal team nitong si Attorney Nicolas Kaufman ayon po sa mga report. Yun yung pinaka-logical thing dyan na dapat iniisip. No? Kung corruptible itong mga ICC prosecutor na ito, during the time kinurap na kaagad ng pamilya Duterte ang mga ito. Pero hindi Kaya yung sinasabi po nilang 2 milyong dolyar, yan po ay gawa-gawa lamang para po i-divert ang issue. No? Marami kasing mga kadahilanan kung bakit sinasabi ng 18 ex-Marines po na ito yung mga bagay-bagay sa kasalukuyan. At 3 nga po yung mga nakikitang dahilan dyan nitong si Trillanes. Sa mga ibang interview na nagkaroon itong si Trillanes, sinabi niya po na ang mga reason ay ang mga sumusunod. Ang pagsasabi po nila ng korupsyon sa ICC ay para po guluhin, bigyan po ng doubt o pag-aalinlangan sa pagtitiwala ang publiko sa ginagawa po ng ICC at tinaon pa po nila ito sa panahon ng confirmation of charges nito pong si Rodrigo Duterte. Ikalawa ay para po ilihis ang usapin sa impeachment laban po dito kay Sara Duterte at mag-focus ang public sa mga kiniklaim nitong 18 ex-Marines. At ikatlo, yung sinasabi po ng mga katulad po ni dating Senador Trillanes na destabilization effort po ito para po mapababa o mapabagsak ang gobyernong Marcos at ma-install bilang Pangulo ito pong si Sara Duterte. O tuloy po natin ang pakikinig po dito. Also testify in the Senate Blue Ribbon Committee. Should they be given that platform? I disagree, but if you mentioned that some senators are calling for this 18 Marines to testify. Now, who are these senators? Those who are identified with the Duterte camp. Precisely, this is a propaganda game. They want to use the Senate Blue Ribbon Committee as a propaganda platform to pursue their agenda. Now, we have heard this 18 in several forums. At wala naman silang sinabi. At ngayon, lumalabas sa NBI, talagang basically umaamin sila na wala silang alam. At kami, no, they said so many
allegations against me. That you received $2 million $2 million from that Saldico yeah, that I to facilitate the investigation of the ICC yes. of former So- President So Rodrigo Duterte. basically bribing the ICC. That's what that's their claim. But where was this source? I mean, is this true? That's definitely not true. Oh. I deny this definitively. A few weeks back, I remember I guested on Karen Davila's show. Definitively, categorically, I denied it. This is a fabrication in line with their destabilization activities and also to tarnish the investigations and the trial. Back then, it was ongoing of Digong Duterte at The Hague. So, gusto nilang dungisan yung ICC. It's absurd. $2 million. You can imagine where will I even start? So, definitely, that's not true. But they need to do this because the Duterte camp is very desperate. They want to Nababasa ko yung tanong mo, hugas na dunggong eh. Kaso lang hindi ko tiyak kung sino yung tinutukoy mo, no? find a way to stop the trial at The Hague, the impeachment trial of Sara Duterte, and they're even hoping that the expose of these 18 ex-soldiers would lead to an ouster of the Marcos administration. Well, speaking of the ouster of Yeah. the incumbent President Marcos, a peace stabilization plot. What more do you know about this? Is it brewing? Is it already about to begin? What do you know about this destabilization plot against the president? Let's just say that they started as early as 2023. The camp of the Dutertes, those retired generals who are allied with them, have continuously tried to recruit active members of the AFP. They have been unsuccessful even up to this point. There are so many factors why this is so. Primarily because, in a way, the professionalism of the officer corps of the AFP has solidified over the years, and they continue to focus on their constitutional mandate. They're focused on their mission or their job. Then, and they're loyal to their commander in chief. It takes a lot for an officer to break the ranks and become a rebel. I know that personally, having done so twice. In short, mga tol, ang mga faktor na sinasabi dito nitong si dating Senador Trillanes, ang kasalukuyang hanay po ng ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines ay professional, no? Hindi na po sila yung mga katulad ng mga nakalipas na panahon na dadaanin po sa outside ng legal method yung kanilang mga grievance, no? In fact, halos wala nga tayong makita ngayon na nagre-raise sa active service ng kanilang mga grievance. Kasi tingin ko legitimate naman yung mga ginagawa ng ating gobyerno as far as our president is concerned. Although syempre hindi naman perpekto ang gobyerno at mismong mga pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang naghuda sa kanya, katulad po nitong si former Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay naka-freeze na rin po yung kanilang assets and kasama ng kanyang mga kamag-anak. Kaya hindi po talaga yung direktang ginagawa ng ating Pangulo, unlike before na katulad po nitong si Trillanes, ang pinagugutan nila ay direktang ginagawa nitong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. And higit sa lahat, ito talaga yung pinaka-factor dito na sa aking tingin ang pinaka malakas, no? Si Pangulong Bongbong Marcos po kasi ay susundan nitong si Sara Duterte. In short, mga tol, in the case
in cases na wag naman mangyari po yung 4 na pagkakataon para mapalitan ng presidente, death, physical incapacity, resignation or impeachment, si Sara Duterte ang papalit, no? At alam nila kung anong karakas nitong si Sara Duterte. Malakas ang paniniwala ko na kung itong mga sundalo ay naniniwala kay Rodrigo Duterte, hindi naniniwala ang mga ito kay Sara Duterte. Sa totoo lang, even sa hanay ng mga kapulisan, ako po nanggaling dyan, marami po akong kakilala at naniniwala ako, this is my opinion, na more than 50% ng ating mga pulis sumusuporta kay Rodrigo Duterte but not kay Sara Duterte. No? Bakit? Iba kasi talaga isip ni Sara Duterte. Malayong malayo sa kanyang ama, although medyo mayroon silang kaunting pagkakahawig, pero mas malayo, mas mapanganib itong si Sara Duterte. At ang pinakapunto, lalong-lalo na kung ikaw ay isang sundalo, yung paglin po nito sa China. Maaatim mo ba na ikaw ay nagtatanggol sa soberanya ng bansa, tapos parang ipinagkakanulo ang bansa mo sa China? 'Di ba? Tapos sundalo ka. Kaya tingin ko yan talaga yung pinaka-factor kung bakit hindi mag-move yung paghihikayat nito pong mga retired official ng AFP sa mga nasa aktibong serbisyo, no? Bakit mo papalitan ng isang pangulo na hindi naman direktang involved sa korupsyon, na ipinagtatanggol ang soberanya po natin doon sa isang direktang nasasangkot sa korupsyon dahil nga po sa issue ng confidential funds at direktang kumikiling sa China? Common sense, di ba? And it's not easy. But the prevailing socio-economic and political conditions now are not conducive for such a move. And one contributing factor why they are not successful in recruiting active members of the AP so far is the beneficiary. In this case, Vice President Sara yan. Duterte. So many senior officers of the AFP believe that Sara Duterte is a pro-China public official, and in addition to that, they actually believe that she is psychologically unstable and may not be able to handle, or she would have the propensity to abuse and misuse the power of the presidency in case she assumes as president. And you personally, Senator Trillanes, what do you think of the president? Well, there are so many shortcomings, but Ako ay agree, no? Kasi ayoko pong maging panatiko, mga tol. No, mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos, lubos akong sumusuporta sa kanya. Pero sabihin na perpekto ang gobyernong ito, hindi po totoo 'yon. No, kung mayroong mga kritisismo, valid po 'yon. Kaya nga ako hindi ako nakikipagtalo sa mga pink at dilaw na nagki-criticize sa gobyerno po natin. Kasi 'yun po yung kanilang opinion eh. No, pero sana ganun din naman sila. Maisingit ko lang ito, meron pong isang panulat na nireaksyonan itong si Live Awake Tayatan. Panulat po ito ng Morning Coffee Thoughts, no? At itong Morning Coffee Thoughts, siguro hindi niya kayang mag-take ng kritisismo mula sa isang loyalista or PBBM supporter, kaya binlock niya si Tayatan. Tapos si Tayatan naman, dahil nga hindi niya na makita yung post at hindi niya na ma-edit yung post niya, nirepost niya yon sa kanyang mismong page at nilagay niya doon yung kanyang posisyon na ipinagtatanggol naman ang pamilya Marcos. Ngayon, nakita ko yung post kanina nitong si Coffee Morning Thoughts at sinasabi niya na kayong mga DDS at mga loyalista, tinawag niya pang peste. Di ba? O, ito. To all DDS and Marcos loyalists. O, yan ha. Hindi, ito, hindi ko po ito sinisiraan na tinawag niya talagang peste. You don't have to leave a comment to tell me I am discrediting Marcos. In fact, hindi niya na nga dapat dito sinabing DDS eh. Dapat sinabi niya lang Marcos loyalist.
I do not spend time talking to pests. I just block. O yun yung kanyang posisyon, 'di ba? Ngayon, ang punto kasi dito mga tol, okay lang na makriticize ka. Okay lang na mag-criticize ka rin, pero kung ikaw hindi mo kayang tumanggap ng kritisismo, wag kang mag-criticize. Kinikriticize siya ni Thea Tan dito, tapos hindi niya pala kayang tanggapin ng kritisismo. Ngayon, sabi niya, binablock niya na. Tapos sasagot pa siya. Kung binlock niya na si Thea Tan, dapat ni-let go niya na yon. Kaya ako, nawalan ako ng gana dito kay Morning Coffee Tots eh. At in-unfollow ko na ito. I am not saying na i-unfollow niyo siya. I like those critics na kayang tumanggap din ng kritisismo. No, katulad si Juan Luna Vlog. Yan ay mga dilaw. Si Nutriban Republic. Hinahayaan lang nila yung mga kumikriticize sa kanila basta valid. No, after all, nasa demokrasya po tayo. Sasabi sila na sila para sa demokrasya, pinaglalaban nila ang demokrasya, tapos pag sila mismo yung kinriticize, ayaw nila. Tapos tatawagin pa nila yung mga nagkikriticize na peste. Anong uri ng tao yung ganyan, di ba? Kaya again, kung gusto niyo basahin patuloy ang mga panulat nitong si Morning Coffee Tots, nasa sa inyo yan. Pero I suggest ang basahin ninyo yung mga kalaban natin sa politika na natututo tayo pero marunong din tumanggap ng kritisismo. No? At yon ay isa ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. At valid po itong kanyang criticism. No, sinasabi niya po dito na maraming mga shortcomings. Di naman kasi yan talaga kasinungalingan. Yan po ay katotohanan. Marami pong shortcomings ang kasalukuyan pong gobyerno. Pero ang mahalaga, para sa aking pananaw, ina-address naman po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita rin naman yon nito pong si dating Senador Trillanes. From where I was sitting at the start of this administration and where we were during the time of Duterte. Nababasa ko tol, Hudas na gunggong dugong digong yung post mo, kaso lang mawawala tayo sa topic eh. Kapag nag-entertain ako ng outside doon sa ating topic. Kaya pasensya ka na, hindi, sagutin na natin. Ang tinutukoy mo ay yung mag-asawang Diskaya kung nakakulong ba silang dalawa kasi parehong magnanakaw yung mag-asawang yun. Alam naman natin ang sagot dyan. Si Diskaya, yung babae nakakulong, ito pong si Curly Diskaya ay nakakontempo sa Senado. Yun po yung tamang sagot dyan. Tuloy po tayo dito mga tol. We experienced the collapse of the democratic institutions. Then, during the Duterte time, there was no democratic space. O yan ha, ito, comparison ang ginawa dito nitong si dating Senador Trillanes. Kasi nakikita niya ngayon, sa panahon ng ating Pangulo, buhay na buhay po ang demokrasya. No? Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-collapse po ang mga democratic institutions. Ang ABS-CBN, inihalimbawa niya rito, pinasara ni Rodrigo Duterte. Ang daming mga extrajudicial killings. No? Ang mga kritiko, siya mismo pinakulong ni Rodrigo Duterte. Si Leila de Lima, pinakulong ni Rodrigo Duterte. Even, ang pangkaraniwang teacher, pinakulong ng NBI dahil ito po ay nag-criticize o nagbiro laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, babalikan tayo ng mga DDS. Bakit pinakukulong nyo din naman ang mga critics ng kasalukuyang gobyerno? Oy, magkaiba po ang sitwasyon. Ang mga kritiko ni Rodrigo Duterte hindi po lumabag sa batas. Tinaniman lang sila ng ebidensya para palabasin lumabag sa batas katulad ni Leila de Lima. Pero itong mga nakukulong ngayon at nakakapagpiyansa, sila po ay talagang lumabag sa batas. Si Harry Roque, kritiko. Hindi naman po gobyernong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakadahilan kung bakit po siya nakakulong. Kung hindi yung kanyang di umano'y ginawang qualified human trafficking. It happens lamang na Marcos administration ang nakaupo. Kaya sa proseso po ng machinery ng ating gobyerno, yung tinatawag na criminal justice system, talagang kakasuhan ka at mapapakulong ka dahil sa pagkilos ng ehekutibo. Tapos itong si Arnulfo Teves, hindi naman po ito pine-persecute politically. Ito po ay pinagbibintangan na pumatay, nag-mastermind sa pagkakapatay kina Governor Roel Digamo at marami pang iba. Si Gerald Bantag, hindi naman po ito pine-persecute ng gobyerno. Siya rin po ay pinagbibintangan
ng mismong pamilya ni Percy Lapid na pinatay noong October 3, 2022. Ito pong si Rodrigo Duterte, hindi po ito kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil in fact, nanunungkulan pa lamang siya bilang Pangulo. Ang grupo ni na dating Senador Trillanes nagpunta na sa ICC para po sa isampahan ng kaso. No? At nangyari nga lamang na lumabas yung warrant of arrest sa panahon na ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga maliliit na personalidad pero kilala po sila publicly. Katulad po ng mga sina Jeffrey Celis, sina Jay Sonsa, at iba pang mga vlogger dyan, iba pang mga politiko na katulad ni Mike Defensor, sina Attorney Levito Baligod, sila po ay maliwanag na lumabag sa batas sa paniniwala po ng mga personalidad na nagkaso po sa kanila. Diba? Kaya malayong-malayo po yung sitwasyon sa panahon ni Rodrigo Duterte at panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit ko, ayon po kay dating Senador Trillanes dito sa interview na ito, nag-collapse ang democratic institution during the time of Duterte, pero ngayon buhay na buhay po ito. At sabi niya nga rito, sa 2028 may pagkakataon tayong totally ma-reset ang demokrasya sa 2028. Bakit totally ma-reset? I do not know bakit yun ang naging sentimiento ngayon dito ni dating Senador Trillanes. Kasi sa aking paniniwala naman, talagang meron naman pong demokrasya sa kasalukuyan. At sila mismo, mga dilaw, mga pink, at mga tulad niya ang nag-e-enjoy ng demokrasya na yan sa kasalukuyan. The EJ case, shutting down of the media, ABS-CBN in particular, harassment of the others, Inquirer Rappler, civil society was under threat, the church even. So the vanguards of democracy were under threat. Then came the Marcos administration. And everything changed. The EJ case stopped. The persecution of the political opposition stopped. The media was allowed to flourish again. So that's the democratic space that we got. And that's a big relief. From where I stood in both administrations, I think this is a big relief. Now, there are shortcomings, specifically on the anti-corruption agenda, the socio-economic reforms. These are shortcomings, but it's not really what's this a reason for us to turn over the tables and reset everything. I think this is just how it is. People voted for him back in 2022, and this is where we are. Now we have a chance for a democratic reset in 2028. So let's talk about VP Sara's impeachment. Ito na, yung pinakamainit na pinag-uusapan sa ngayon na pilit pong iniiwasan ng mga tatanga-tangang Duterte supporter at ng mga like po nila. Pero tayo po'y patuloy na tututok po dito. At sabi ko nga po sa inyo, ako po'y tutok na tutok dito. Wala pong ibang vlogger, hindi po sa nagmamalaki po ako sa inyo, ang tumutok sa impeachment ni Sara Duterte ng kasing tutok ko. Napansin po ninyo yon? Sa nakalipas po na taon, araw-araw ang intro natin, impeachment ni Sara Duterte. Nabubuisit na nga yung ibang manonood eh. Paulit-ulit ka na lang sa intro mo eh. Ayoko eh, nagka-countdown ako eh. Simula nung in-archive ng Senado yung impeachment complaint last February 5, 2025 kay Sara Duterte, in-archive sometime in August 2025, nagbilang na po tayo. Nag-start po ako ng countdown more than 170 days. Araw-araw, kahit hindi po impeachment ang pinag-uusapan natin, laging may pagpapaalala sa channel po natin ng impeachment. Ngayon pa kaya ako titigil sa ginagawa natin na malapit na po nating makuha ang mga impormasyon na matagal na po nating hinahangad? Ako, nalulungkot sa totoo lang dahil pag ito po'y umabot sa Senado, mukhang hindi po ito makakakuha ng conviction. Pero hindi po ganyan ang posisyon dyan ni Trillanes. Very optimistic itong si Trillanes eh. Sinasabi niya,
na kapag ka nalantad na sa harapan ng publiko, ito pong mga ebidensya laban kay Sara Duterte, even ito pong mga senador na nakasuporta kay Sara Duterte, baka ma-pressure na po ito ng kanilang mga constituents o ng voting public. Kaya iisipin ng mga ito ang bumoto daw nang naaayon na sa ebidensya. Pero ako ayoko pong isipin yon dahil wala eh. Lalong-lalo na itong siyam na senador, hindi na po magbabago ang isipan yan. Pero ang mahalaga na lamang po sa akin kung bakit tutok na tutok pa rin ako dito, malantad sa harapan po ng publiko, especially sa Gen Z, no? Yung mga batang boboto sa 2028 na ganitong uri yung kumakandidato sa pagkapangulo at sana wag nilang pagkatiwalaan. Napakarami pong Gen Z ngayon, lalamunin po ng voting population ng Gen Z ang bilang po natin, no? Ang edad po natin, ako po is 46, turning 47 this year. Tapos marami pong mga manonood po natin ang mga senior citizen na po dito. Doblado po, higit pa ang bilang po ng mga bagong botante. At sila po yung dapat po na higit na makakaalam dito. Dahil gising na gising tayo sa diwa ng mga nangyayari sa lipunan natin eh. Ang problema dito sa mga kabataan na ito ngayon, occupied sila sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga hobbies, kaya hindi po nila alam politically ang situation. Tapos buboto na lang sila ayon po sa mga naririnig nila o kaya sinasabi po ng kanilang mga magulang. No? Pero kung patuloy po tayong mag-iingay at somehow matulungan tayo ng algorithm ng Facebook at YouTube, makarating po ito sa kanilang mga ginagawa po nating mga live stream or video, mapanood nila tayo, makikita nila yung katotohanan. Makikita nila kung ano yung mga akusasyon laban kay Sara Duterte at magiging dahilan po ito para sila po'y madismaya at hindi na iboto ito pong kakandidato sa pagkapangulo sa 2028. What's likely to happen here? Will it pass the House? Are we going to have a Senate trial? And will she be eventually be impeached, or will she be free to run in 2028? From our end, who are the proponents of the impeachment cases, we would like to take this thing one step at a time. So we've already hurdled the referrals to the committee, the sufficiency in form, substance, and sufficiency in ground. So we're getting there. These are major milestones. There would be a hearing of some sort to determine probable cause before they would vote on the transmission to the Senate. We are confident about the evidence that will be presented during the hearings. And this evidence would enable us to convince the general public to be on board or to buy in that Sara is unfit to be vice president of the country. So once we get the general public on our side, then the representatives, the congressmen, would have an easier time deciding if public opinion is with you. Then in the Senate, we would do the same. A broader audience, and this time we would convince the general public that we have convincing evidence to show that Vice President Sara Duterte is unfit to be vice president. And that would help convince the senators to vote for her conviction. So that's how we would... You see mga tol, that's the position of former Senator Trillanes, no? Napaka-optimistic niya dito. Na kapag ka nailabas ang mga ebidensya, mako-convince ito pong mga senators na iko-convict nila itong si Sara Duterte. Pero ako naman, doon lang ako sa nakikita ko ngayon na kahit anong ebidensya ang lumabas, partikular ito pong siyam na senador, hindi na po magbabago ang posisyon niyan para kay Sara Duterte. Kasi alam naman nila yan eh. Ako naniniwala ko, alam naman nila. Alam ni Robin Padilla kung ano ginagawa ni Sara Duterte. Alam ni Rodante Marcoleta, alam ni Amy Marcos, alam ni Joel Villanueva, alam ni Jinggoy Estrada, alam ni Alan Peter Cayetano, at alam ni De La Rosa, alam ni Bongo, at sino pa yung isa. Siyam sila. And possibly, yung kapatid pa nga ni Alan Peter Cayetano,
si Pia Cayetano, malamang sa malamang, bumoto pa yan para i-acquit si Sara Duterte. At yung kinaiinisan ni Wonder Woman na si Senator JB Ejercito, baka bumoto pa yan pabor para kay Sara Duterte. Pero tingin ko naman, sa akin ko namang pananaw ito, kapag nagbase talaga sa ebidensya at overwhelming, hindi ako naniniwala na boboto pa rin yan kay Sara Duterte. Mas malakas ang paniniwala ko, this is my opinion na gagawin niya kung ano yung tama at dapat. After all, yun naman yung nakikita kong personalidad nitong si JB Ejercito. Ang mga Duterte supporter galit sa kanya. Ang mga loyalistang ilan galit sa kanya. Ang mga dilaw galit sa kanya. Kasi pumuposisyon siya doon sa mga parte na maaaring hindi ko gusto, hindi mo gusto, pero sa paniniwala niya, tama at dapat. Ganun lang naman yun. Nung huli nga kaming mag-usap sa text, sabi ko na lamang sa kanya, suportado ko pa din naman kayo, Senator. Di ba? At trabaho niyo naman yan na i-criticize kung sa tingin ninyo, mali yung nakikita ninyo sa ehekutibo. Wala tayong magagawa doon. After all, kaya nga merong check and balance. 'Di ba mga tol? Pero going back dito po sa pinag-uusapan po nating impeachment ni Sara Duterte, uulitin ko lamang sa inyo, kung si dating Senador Antonio Trillanes ay naniniwala na kung lalabas ang mga ebidensya, babaligtad ang mga senador diyan po sa Senado, ako hindi po ako naniniwala. Para saan pa yung ginagawa mo? For information. Para po sa People's Court, kung tawagin ng mga nagsusulong ngayon sa People's Court, or sa pinakamadaling pangunawa, para po sa Court of Public Opinion. Kasi nandito tayo, hindi lamang ako bilang vlogger kung hindi bilang influencer. Kaya nga po kayo nandito para manood sa atin, kahit paano ma-enjoy ang araw-araw po ninyong ginagawa, at the same time natututo. And somehow, every time na kayo po'y makakapakinig sa akin, merong mga punto na pinaniniwalaan ninyo at maaari din namang nagdi-disagree kayo. Pero syempre, ang hangad ko lagi makapag-influence ako at yung influence na yan matranslate into kumbaga pagkadismaya dito po sa lagi nating tinatopic na si Sara Duterte, at hindi nyo na po siya pagkatiwalaan sa darating po na 2028 presidential election. Hindi ko po ito ginagawa dahil galit ako kay Sara Duterte. Wala po akong personal na galit sa mga Duterte. Ginagawa ko po ito dahil iniisip ko po ang kinabukasan ng aking pamilya. Sa akin, walang problema. Kontento na ako kung anong narating ko sa buhay. Hindi ako natatakot sa mangyayari kinabukasan. Mamatay man ako, hindi ko po yan kinakatakot. Ang kinakatakot ko, ang pinag-aalala ko, ay kung ano ang mangyayari sa aking pamilya the moment na meron po tayong mga maling pinuno sa ating bayan. At sabi nga ni Ramon Tulfo, hindi po sa akin ang galing ito, luka-luka si Sara Duterte. Maaatim nyo ba na bumoto ng isang pangulo na ayon kay Ramon Tulfo, si Raulo? Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po